Mga ka-Agri TV, muli ako po si Paulo Basbas. Welcome sa aking loop. Nung unang loop ko, bali kawayan lang siya, ginawa lang ng kaibigan. Tapos inantay ko lang yung achievements ko na South Race. Yung naging premyo ko, siya lang yung pinagpatayo ko ng loop. Advantage ng loop ko sa ibang loop, medyo mataas siya at saka yung pawian ng ibon, doon nakaharap mismo yung loop ko sa tabit ng bukid. Sa umaga, maglilinis muna ng loop. Uunahin ko muna yung mga breeder sa baba. Kapag tapos ang mga breeder sa baba, akit ako sa taas ng loop, maglilinis. Ayun, habang naglilinis ako ng loop, pinapalipad ko na yung mga pang summer race ko. Kapag tapos magpalipad, patunga. Yun, sa umagat hapon, ganun ang ginagawa ko. Bali sa supplement, nagbibigay lang ako ng electrolytes. Kahit umpisa pa lang ng training, nagbibigay na ako ng electrolytes hanggang derby. Tapos mga ginagamit kong mga probiotics lang. Yun lang po, bali 2 times a week mag-probiotics. Meron akong binibigay na supplement na Super B12. Binibigay ko yung bago 2 times a week. Tsaka Friday na loading. 1 month before, bago mag-start ng training, nag-deworm ako. Tapos ng deworm, probiotic, twice a week. Tapos ng probiotic, nagbibigay ako ng papaligo ng pigeon bloom. Maganda yung pag nagbigay ka ng pigeon bloom, parang mas mabilis makarecover yung ibon. Siguro pag nakikita mo naman sa ibon, pag maganda na yung recover ng ibon, pag kusa na sila naliligo, para mabilis sila makarecover. Sa training, bihira ako magsampa sa track. Siguro mga pag South Race, nagkakarga ako sa track, mga bitaw na ng Lucena. Pero bago ako magsampa sa track, talagang pinapalipod ko mga 3 times a day yung ibon bago ako magsampa sa track. Para kung magbiglaman ako ng Lucena o pagbilaw, kaya na nila. So nag-self-toss ako pag last lap ng derby. Gaya nung ngayong next week, last lap namin, Tacloban. Siguro mag-self-training ako ito Sabado o Monday. Ang naging magandang memorable ko sa pag-iibon, unang-una yun sa premyo, nabibili mo yung sa pangangailangan din ng ibon, tsaka yung sa dagdag sa puhunan sa negosyo. Tapos dumami din yung mga kaibigan mo, gano'n. Sa favorite naman sa ibon, dati mayroon akong favorite na ibon. Kaso pag yung meron kang favorite sa ibon na kinakarera mo, mas ayun pa yung ulan nawawala. Kaya ngayon, pagdating sa favoritism ng ibon, lahat na pantay-pantay na. Kung yung favorite mo, siya na yung pinupustahan mo ng malaki, siya pa rin yung una nawawala. Kaya ngayon, wala na akong favorite sa ibon. Memorable ko sa pag-iibon nung invitational race ng Basco Batanes. Nag-entry ako noon isang ibon na of color. Lipad ng Basco Batanes noon, nag-place yung ibon ko, nag-place ng OB, second day bird. Ang magandang naidulot sa akin ng pangalapate, halos hindi ka na lalabas ng bakuran nyo, sa bahay ka na lang. Kahit maghapon ka sa bahay, dito ka lang sa pag-iibon, hindi ka maiinit, basta dito ka lang sa loob ng loop. Ang message ko sa mga newbie, unang-una kailangan, importante talaga budget natin sa pag-iibon. Yung kaya lang nating alagaan na ibon para hindi rin tayo magipit sa patuka. Tapos kung wala sa ating kokontra na sa pag-aalaga natin, kailangan suportado yung mga pamilya. Tapos sa bloodline naman, kung gusto nyo ng mga pang middle distance, long distance o pang pooling, pili lang kayo doon kung anong gusto nyong alagaan talaga na bloodline. Mga karirista, salamat sa panonood sa akin. Good luck sa ating summer race. Mula sa FEI Rapid Dub, The Fancier's Choice.